Pope Francis has died. Pope Francis has died. With deep sorrow, I must announce the death of our Holy Father Francis. Namayapa na po ang pinakaunang Latino-Amerikano at pinakaunang Jesuitang Santo Papa na si Papa Francisco noong Lunes, ika-21 ng Abril, na kung saan ay nanawagan siya na sana ay magkaroon ng ceasefire doon sa Gaza. I think of the people of Gaza and its Christian community in particular, where the terrible conflict continues to death and destruction. Napahanga ako sa kanyang paninindigan na ang simbahan ay hindi dapat manatiling museo para lamang sa mga banal, kundi dapat ito ay magsilbing. At tayong lahat ang tinutukoy dyan dahil wala naman sa ating perpekto. In the spirit of Pope Francis's charitable goodness, meron nga bang paraan na matutulungan ang mga tao? At sa awa ng Diyos, may lumabas na grupo sa Pilipinas na ipinaglalaban ang karapatan ng non-traditional families. Ito ang iilang halimbawa ng mga batas na kanilang sinusulong. Una, sila ay naniniwala na dapat pantay na ang karapatan lalo na sa usapin ng mana at inheritance ang lahat ng mga anak. Pangalawa, isinusulong nila ang recognition of domestic partnership para mabigyan ng legal na proteksyon ang mga matagal nang magkasama pero hindi kasal. Pangatlo, Orion Perez is the Philippines' leading expert in constitutional reform, known for his sharp insights and engaging storytelling. His news approach combines thorough research with a unique conversational style that draws viewers in, bringing both authority and approachability to his anchor role. A polyglot and polymath, Orion was the standout grand finalist on Battle of the Brains Season 1. As a longtime OFW in Singapore, he worked as an IT project manager and tech consultant, gaining deep insights into how countries like Singapore achieved success. His expertise in root cause analysis, honed through his IT career, continues to inform his views. Orion is also the principal co-founder of the Correct movement, advocating for much-needed reforms in the country. Okay guys, kinakailangan po talaga namin ng mga tulong ninyo. Lumalabas po na mga nasa 84% ng lahat ng mga taong nanonood sa aming mga videos ay hindi pala nakasubscribe sa aming mga channel. So, para matulungan nyo po kami, please, like, follow, subscribe all our channels. Please lang po, yun po ang tulong nyo sa amin. Maraming salamat po. Namayapa na po ang pinakaunang Latino-Amerikano at pinakaunang Jesuitang Santo Papa na si Papa Francisco noong Lunes, ika-21 ng Abril. Pope Francis has died. Pope Francis has died. Con profondo dolore. With deep sorrow, I must announce the death of our Holy Father Francis. Isang araw malipas ang Pasko ng Pagkabuhay na kung saan ay nanawagan siya na sana ay magkaroon ng ceasefire doon sa Gaza. The growing climate of anti-Semitism throughout the world is worrisome. Yet at the same time, I think of the people of Gaza and its Christian community in particular, where the terrible conflict continues to death and destruction, and to create a dramatic and deplorable humanitarian situation. Bagamat ako ay Katolikong may sinasabing tradisyonal na inklinasyon dahil mas hilig ko ang tradisyonal na misa sa wikang Latin, ang mga kanto Gregoriano, ang paggamit ng pipe organ sa loob ng simbahan, at medyo di ako gaanong sumang-ayon sa Santo Papa noong dineklara niya ang Traditionis Custodes na nagpahigpit sa paggamit itong tradisyonal na misa sa wikang Latin. Lubos ko pa ring dinirespeto ang Santo Papang si Papa Francisco. Di ito dahil lamang sa ako ay nag-aral sa mga Jesuitang paaralan gaya ng Xavier School ng San Juan, sa Sacred Heart School Ateneo de Cebu, at sa pinakahuli doon sa Ateneo de Manila kung saan ako nagkolehiyo. Pero napahanga ako sa kanyang paninindigan na ang simbahan ay hindi dapat manatiling museo para lamang sa mga banal at mga santo na walang bahid at walang kasalanan, kundi dapat ito ay magsilbing ospital o pagamutan ng mga taong may kasalanan. At tayong lahat ang tinutukoy dyan dahil wala naman sa ating perpekto. Tinuruan ako ng mga Jesuita, ang mismong grupong pinanggalingan ni Papa Francisco, na maging tao para sa iba, o kung sa Ingles ay person for others. Tinuro ng Santo Papang si Papa Francisco na huwag nating kukundinahin ang ibang tao dahil lamang sa naiiba ang kanilang uri ng pamumuhay. Pinaglaban niya ang inklusyon, lalo na sa kaso ng mga bata.
Itong mga anak ng mga magulang na hindi kasal o kaya ay hiwalay sa orihinal na asawa at may kinakasama ng iba, o ang mga maituturing na mga LGBTQIA+ couples at marami pang iba. Wala namang kasalanan dito ang mga bata at mga anak. Ang anumang issue ng mga magulang ay hindi dapat namamana ng mga anak dahil iba sila sa kanilang mga magulang. Gaya sa mga nais ipahiwatig ni Papa Francisco, lahat daw ng mga tao, di lamang ang mga taong nasa maituturing na tradisyonal na pamumuhay o galing sa tradisyonal na pamilya ay dapat inaanyayahang sumama sa simbahan at tinatanggap imbis na itinatakwil at pinapaalis kahit na hindi sila pasok doon sa mga tradisyonal o regular na pamilya. Sa ganitong pag-iisip at pagiging bukas at inklusibo ni Papa Francisco, napaisip ako, isang Katolikong medyo pumapanig sa pagiging tradisyonal, na kailangan talaga nating iwasan ang pagiging mapanghusga sa ibang tao at kailangan nating tanggapin ang katotohanan na dumadami na rin ang mga ganitong klaseng sitwasyon sa Pilipinas. Alam naman natin na dahil sa pagiging sobrang higpit ng 1987 Constitution sa pagpapapasok ng mga foreign direct investors sa Pilipinas at dahil sa konting-konti lang ang mga international investors at global companies na ito sa loob ng Pilipinas, ay konti lang ang mga trabahong may disenteng pasweldo, kaya puwersado ang sobrang dami nating mga Pilipino na mag-abroad bilang mga OFW. Madalas ay para sa sobrang matagal na panahon. At dahil dyan sa pagiging sobrang dami na ng mga OFW na matagal nang hindi nakakauwi at hindi nakakasama ang kanilang mga asawa, parami talaga ang mga nagkakahiwalayan. Parami ang mga blended families o ang pagsasama sa isang bahay ng mga taong hiwalay sa kani-kanilang mga asawa. Dahil sa pagkamatay ni Papa Francisco na nagturo ng inklusyon, napaisip ako kung paano nga ba natin matutulungan ang mga taong ito na galing sa mga tinuturing na non-traditional families. Unang-una, disclaimer muna, wala tayong sinasabi na magiging promotor tayo ng kanilang uri ng pamumuhay. Ang sinasabi ko lang ay nandyan na ang sitwasyon. May maraming mga non-traditional families at dahil ang batas ng Pilipinas ay doon lamang nakatutok sa mga pangangailangan ng mga pamilyang tradisyonal, dehado at nagkukulang ang proteksyon at karapatan ng marami sa mga non-traditional families. Kaya, in the spirit of Pope Francis's charitable goodness, nag-Google search ako kung meron nga bang paraan na matutulungan ang mga tao at mga batang nasa loob nitong mga non-traditional families doon sa kanilang mga praktikal at mga legal na karapatan. At sa awa ng Diyos, may lumabas sa search results na grupo sa Pilipinas na ipinaglalaban ang karapatan ng non-traditional families. Ito po ang Pamilya Ko Party List. Pinag-research ko ang party list group na ito at may iilang mga articles at features na nasama sa search results at binasa ko ang mga articles para mas maintindihan ko kung ano nga ba ang mga issues na pinagdadaanan nitong mga non-traditional families. May maraming mga praktikal na bagay na karamihan sa ating mga nanggagaling sa tradisyonal na pamilya ay di na natin pinoproblema pero nagiging issue ito para sa mga non-traditional families. Ayon sa mga nababasa ko, hanggang ngayon, hindi magkapareho ang mga karapatan at mga pribilehyo ng mga non-traditional families at mga traditional families. Kitang-kita ito sa mga karapatan ng mga anak at bata na hindi formal na kinikilala ng simbahan o ng Estado ang pagsasama ng kanilang mga magulang. Ganon din ang nangyari sa kaso ng maraming single mothers na iniwanan o kinalimutan ng kanilang mga asawa na nagkakaroon ng mga extramarital affairs at mga kerida. Mabibigyan ba sila ng financial security? Paano ang mga magkasama na LGBTQIA+? Magkapareho ba ang mga legal na karapatan nila sa mga legal na karapatan ng mga tradisyonal na mag-asawa? Kaya ba ng mga LGBTQIA+ na mga magulang na maibigay nila ang kanilang mga apelyido sa kanilang mga anak na inampon? Pinaglalaban ng Pamilya Ko Party List na mabigyan ng tamang pagkakilala sa batas o legitimacy itong mga non-traditional families at isinusulong din nila ang pagpasa ng mga batas na paninindigan ang kanilang dignidad, susuporta sa kanilang kapakanan at poproteksyonan ang kanilang mga legal na karapatan. Ito ang iilang halimbawa ng mga batas na kanilang sinusulong. Una, sila ay naniniwala na dapat pantay na ang karapatan lalo na sa usapin ng mana at inheritance ang lahat ng mga anak, kasalman ang kanilang magulang o hindi. Pangalawa, isinusulong nila ang recognition of domestic partnership para mabigyan ng legal na proteksyon ang mga matagal nang magkasama pero hindi kasal, pati na rin ang mga LGBT couples.
Sa ilalim ng kanilang panukala, ang mga magka-live-in at LGBT ay makakapagmana na sa isa't isa, mamamanage ang kanilang mga naipundar na ari-arian at higit sa lahat makapagdedesisyon para sa kanilang mga kasama sa buhay kung sakaling magkaroon sila ng medical emergency. Kung ating titingnan, ang mga karapatang ito na meron ngayon ang mga legal na mag-asawa ay malaki na ang maitutulong para sa mga non-traditional couples para sila ay makapamuhay ng maayos. Pangatlo, sa nakita ko, tanging ang pamilya ko, party list lang yata ang may panukalang maglatag ng isang legal framework for surrogacy. Nang sa ganun ay maging isa itong lehitimong opsyon sa mga nais magkaanak. But at the same time, mabigyan ng proteksyon ang mga kababaihan by defining under what conditions and parameters pwedeng gawin ang surrogacy. Sa tulong ng mga batas na ito, pinapatunayan ng pamilya ko ang kanilang prinsipyo na dapat walang dehado o naiiwan sa batas. Kasama rin pala dito ang pagbibigay ng mental health at psychological counseling para sa mga miyembro ng mga non-traditional families na may naranasang trauma. Plano rin nilang magkaroon ng mga livelihood programs na makakapagbigay ng mga short-term solutions para sa mga single parents na nawalan ng trabaho. Paano ang mga sitwasyon ng mga lolo at lola na nagsisilbing magulang ng maraming mga apo nila dahil ang mga magulang nila ay parehong nasa abroad bilang OFW? Meron bang mekanismo para kilalanin sila bilang mga legal guardians o kaya ay maituring na full-fledged na mga magulang ng mga apo nilang ipinasa sa kanila? May iilang mga legal implications dito na kailangang tingnan. Kaya nga importante itong pinaglalaban ng Pamilya Ko Party List dahil sa kailangan din naman talagang magkaroon ng pagbabago sa batas para maiayos ang anumang pagkukulang. Konting real talk lang po, gaya ng sinabi, hindi naman natin pinopromote ang alternative lifestyles na sinasabi at di naman natin pinopromote ang pagdami ng mga non-traditional families. Ang importante talaga dito ay aminin na lang natin na dumadami na ang mga ito at hindi naman pwedeng manatili pa rin sa matagal na panahon ang kawalan ng mga tamang karapatan ang mga nagsasama at ang mga anak na naging resulta nitong mga non-traditional families. Alalahanin po natin na ang party list system na itinatag noong March 3, 1995 ng Republic Act No. 7941 ay itinatag para magkaroon ng representasyon itong mga tinatawag nating marginalized sectors. Tunay na marginalized sector itong mga non-traditional families. Marami sa kanila, lalo na ang mga anak, ay maaaring pagtsismisan, gawan ng kwento o siraan ang kanilang pagkatao dahil lamang sa kakaiba ang sitwasyon ng kanilang pagkapamilya. Gaya ng naipaliwanag, kulang na kulang talaga sa mga karapatan ang mga magkasama at lalo na ang mga anak na nasa loob nitong mga non-traditional families. Anyway, sa mga nakita ko doon sa mga Google search na ginawa ko noong rini-research ko sila, nakita ko ang kanilang tatlong Pamilya Ko values. Sila ay tunay. Tunay silang party list. Gaya ng nasabi kanina pa, ang orihinal na pakay ng party list system ay itinatag ito para sa mga tunay na marginalized sectors. Totoong marginalized sector ang sector ng non-traditional families, kaya tunay na party list ang Pamilya Ko. Sila ay may puso. Naiintindihan talaga ng mga taga-Pamilya Ko party list ang mga pangangailangan ng sektor ng mga non-traditional families dahil sa sila mismo ay mga produkto nitong modern families na ito. Kaya may first-hand knowledge sila sa mga issues na ito. Representing non-traditional families sila at ang kanilang mga nominees mismo ay mga produkto nitong mga non-traditional families. Sila ay may isang salita. Meron naman kasi talaga silang ipinaglalaban at meron na silang ibang mga social services na ginawa dati pa bago pa sila pumasok sa politika. Di sila naka-under sa sinumang malalaking politiko o negosyo. Ang paninindigan nila ay nanggagaling doon sa mga taong boboto sa kanila. Idadagdag ko na rin na nalaman ko sa aking pananaliksik na ang first nominee ng party list na ito na si Aeneas Eli Diaz ay may 21 taong karanasan bilang abogado at siya ang mismong 2003 bar top-notcher na produkto ng tatlo sa pinakamagaling na mga institusyon ng edukasyon sa Pilipinas, ang LaSalle, UP at Ateneo. Meron nga talaga silang puso at galing. Alalahanin ninyo na ang party list system ay hindi inimbento para sa maituturing na mainstream society o majority ng mga tao sa lipunan. Para nga ito sa mga marginalized sectors
tulad ng sektor ng mga non-traditional families. Ang Pamilya Ko party list ay hindi ine-expect na maging para sa lahat ng mga Pilipino. Ito ay para talaga doon sa mga Pilipinong miyembro ng mga non-traditional families at sa mga sympathizers at mga kaibigan at mga kamag-anak ng mga taong galing sa mga pamilyang ito. Kabilang ba kayo sa mga sumusunod? Live-in parents, OFW parents, yung tipong ang asawa o parehong mga magulang ay malayo at matagal bago makauwi. Victims of domestic abuse, adoptive families, blended families, LGBTQIA+ parents, elderly at single o solo parents. Kung kabilang kayo sa mga nabanggit na mga ito, kasama kayo sa marginalized sector ng non-traditional families na gustong irepresenta ng Pamilya Ko party list. Kung sakaling kayo naman ay galing sa traditional family structure at di nyo maisip na iboto ang Pamilya Ko party list dahil may iba kayong sektor na pinanggagalingan, okay lang naman. Kasi ganun nga naman ang punto ng party list system. Kung ikaw ay security guard at may party list para sa mga sundalo, hindi ine-expect ng party list ng mga sundalo na iboboto sila ng mga security guard, di ba? Kaya ang pwede nyong gawin kung galing kayo sa traditional family tulad ko, ay ipasa na lang ninyo ang video na ito doon sa lahat ng inyong mga kakilala, kaibigan at kamag-anak na alam ninyong kabilang sa non-traditional family sector dahil ang video na ito ay para sa kanila. Ang importante ay malaman ng mga Pilipinong galing sa mga non-traditional families na mayroong Pamilya Ko party list na ipinaglalaban ang mga karapatan at mga praktikal na pangangailangan ng mga non-traditional families. Ngayon, may bagong recent tugon na masa survey na isinagawa ng Okta Research noong ika-18 hanggang ika-25 ng Marso 2025 na kung saan ay pasok sa top 30 party lists ang Pamilya Ko. Kaya may malaking tsansa na makapasok sila sa Kamara de Representantes. Kitang-kita na dumadami nga talaga ang mga non-traditional families sa Pilipinas at di ako magtataka na may kinalaman mismo ang sobrang pagiging dependent ng Pilipinas sa remittances ng mga OFW at overseas Filipinos. At ang fenomeno na ito ay, sa kasamaang palad, nakakapagpalala sa pagdami ng hiwalayan ng mga mag-asawang Pilipino. Side note, ano na CBCP? Kokontra pa rin ba kayo sa pag-amyenda ng saligang batas para tanggalin ang mga anti-foreign investment restrictions? Ito na nga sana ang magpaparami sa mga trabahong may disenteng pasweldo sa Pilipinas para di na kailangang mag-abroad ang mga Pilipino at lumala pa lalo ang hiwalayang nangyayari sa maraming pamilyang Pilipino. Anyway, ako'y lubos na nagpapasalamat sa yumaong Santo Papa na si Papa Francisco dahil sa pagbibigay niya ng emphasis sa pagiging inklusibo at maawain sa halip na maging mapanlait at sarado sa mga taong may kakaibang sitwasyon ng pamumuhay. Naiudyok niya ako na isipin ko na kahit na iba ang pananaw o sitwasyon ko sa iilang tao, ang mahalaga ay tanggapin natin sila bilang kapwa imbis na laitin at itakwil. Dahil kay Papa Francisco, naiudyok niya ako, isang Katolikong mismong nasa tradisyonal na pamilya, na mag-research at nakita ko na meron ngang ganitong grupo gaya ng Pamilya Ko party list na balak ipaglaban ang mga karapatan at ibang mga praktikal na pangangailangan nitong marginalized sector ng mga non-traditional families. Ako po si Orion Perez Dumdum para sa PGMN.